Paano nga ba natin pinapadami ang ating mga alaga kahit wala tayong incubator? Halina at mag-sharing tayo ng mga ideya dito sa ating backyard farm. Kaalaman ko, kaalaman mo, pagsamahin natin. Umagang kay ganda mga ka-farmers, welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Gusto kong ibahagi sa inyo yung mga diskarte natin kung paano tayo nagpaparami ng ating mga alaga nung wala pa tayong incubator. At ibabahagi rin natin yung ating mga ginagawa dito sa ating backyard farm. At doon sa mga nauna nating video, napakarami ang na-inspire ng mga ka-farmers, nakakapanindig balahibo yung kanilang mga comment. Ilan lang yon sa mga nag-comment sa mga nauna nating video. Para sa mga nag-comment at napanood yung ating video, maraming salamat sa inyo. Pagkagising ko sa umaga, agad kong iniikot yung aking backyard. Bago tayo magpakain, i-check natin kung mayroong mga namatay at mayroong mga mahihina at may mga sakit sa ating mga alaga. Palagi ko itong ginagawa kasi kung mayroong mga mahihina, agad-agad marirescue natin. Ilalagay natin sa ibang kulungan para maalagaan at para makarecover. Sa ating backyard farm, sa ating mga alaga, dapat mayroon tayo nakahiwalay na kulungan. Yun yung parang hospital nila. Kung mayroon tayo makita na may sakit, mahina, doon natin dinadala para maasikaso nating maayos, mabigyan ng gamot, at pag magaling na, saka na natin ibabalik dito sa kulungan na ito. Mayroong mga nagtatanong kung nabibigay ba tayo ng vaccine para sa alaga nating mga turkey. Based sa ating experience karanasan, ay nagbibigay po tayo ng vaccine. Kung ano yung binibigay natin sa manok, yun din ang ina-apply natin sa ating alagang pabo. Pero mayroong mga nagsasabi na hindi daw yan pwede kasi magkaiba ang manok at saka pabo. Pero base sa ating experience, yun lang po ang aking binibigay. Ayos naman, wala naman masamang epekto. So ito na mga ka-farmers, sa mga nagtatanong pwede ba tayo makapagparami ng ating alaga, alagang manok, alagang turkey, kahit wala tayong incubator? Ang sagot nyo dyan, pwedeng-pwede, depende sa inyong kakayanan, sa inyong diskarte. Una natin ginagawa, kinukuha natin yung mga itlog ng pabo, itlog ng mga aray-aray, yung ating mga alagang manok. Pagkatapos nyan, ililipat natin, ilalagay doon sa mga naglilimlim na alaga nating pabo. Nung una mga ka-farmers, nung wala pa tayong incubator, ito talaga yung ating ginagawa. Successful naman yung pagpapapisa natin ng ating mga itlog para sa ating pagpaparami sa kanila. Para sa inyong kaalaman, ang pabo ay napakagaling mag-hatch ng itlog. Mapamanok man or kanilang itlog. Kahit yung alaga nating gansa, yung pabo din ang nag-hatch para maparami natin. Kaya kung ikaw ay nagplano magparami ng manok, magparami ng pabo, hindi po hadlang kung wala po tayong pambili ng incubator. Pwede po natin pagsamahin ang pabo at saka yung manok. Yung pabo, yung po yung gagawin natin na taga-hatch, taga-limlim ng mga itlog. Paglipas ng ilang araw, ito na mga ka-farmers, mayroon na tayong mga sisiw na ating alagang pabo. Pag mayroon tayong mga nakita na sisiw, ililipat natin yan doon sa heater para manatiling dry yung buhok ng ating mga alagang pabo. At pagdating naman dito, ito yung ating red bourbon, nagpisa na. Ang kailangan lang mga ka-farmers, pag naglilimlim yung ating alagang pabo, kailangan hindi mababasa yung kanilang pugad. Kailangan meron silang magandang bubong. Kung maaari, ilipat po natin yung itlog na hindi mababasa kasi magiging bugok po yan. At ito naman yung ating bibi, naglilimlim na. Sa dami ng ating babaeng pabo, tuloy-tuloy yung paglalagay natin ng itlog ng ating mga manok para maging sisiw. Yan po yung ating naging tulay para dumami yung ating mga alagang manok, alagang pabo, kahit wala tayong incubator noong unang panahon. Itong mga video na ito ay binalikan ko para ibahagi sa inyo para sa mga wala pa pambili na incubator.
para ma-share ko sa inyo na kahit wala po tayo incubator ay kaya natin padamihin ang ating alaga, depende po sa ating diskarte. Kung mapapansin nyo, bawat pugad mayroong 2, mayroong 3. Magiging maayos ba? Ayos lang yun mga ka-farmers. Wala namang nagiging problema at hindi naman sila nag-aaway. Itong manok na ito naghahanap to ng pugad. Itlog na. Ayan, naapakan yung ating mga alagang pabo mga ka-farmers. At pagdating naman ng hapon, ito yung ating ginagawa. Nagpapausok tayo para maitaboy yung mga lamok at maiwasan natin yung mga bulutong para sa ating alagang manok at pabo. At pagdating ng gabi, ito yung kanilang itsura. Ayan, ang tawag dito sa amin, nangahapon na. Ayan, nasa taas na. Ganyan po sila matulog. Iwan ko kung anong Tagalog sa yung ganyan. Ang tawag dito sa amin ay humahapon na. Ayan, gandang tingnan mga ka-farmers. Pagdating ko galing merkado, naabutan ko itong Red Bourbon. Mahina ang katawan, kaya hiniwalay muna natin doon sa marami. Alagaan natin to, kailangan itong dumami. Kasi maganda ang breeder na ito mga ka-farmers. Doon sa nauna nating video, mayroon nagsabi, yung galing daw sa merkado na kinukolekta natin na mga gulay ay mayroon daw yan mga medisinang nilalagay para hindi kaagad malanta o masira yung mga gulay. Yung aking ginagawa, hinuhugasan ko naman yung ating mga kinukolekta galing sa merkado. Pero may mga pagkakataon na hindi ko na hinuhugasan, diretso ko na ibinibigay sa ating mga alaga. Hanggang sa ngayon, wala pa naman nangyayari na namatay yung ating mga alaga dahil sa ganyan yung ating ginawa. Pagkatapos kong hugasan at i-shredder yung ating mga gulay, lalagyan na natin yan ng darak, mikos-mikos na mga ka-farmers para magkaroon ng lasa. Sabay piga para lumabas yung kanyang katas at ibibigay na yan sa ating mga alagang pabo. Halos araw-araw ganyan po yung ating ginagawa. At ito yung ating top view ng ating mga alaga. Ang sarap pagmasdan, sarap tingnan pag ganyan lagi yung ating mga alaga. Pero minsan pag mayroon namamatay na 2, 3, nakakapanglumo. Pero kasama yan sa mga pagsubok, hindi yon maiiwasan. Nakalimutan ko bago ako naglagay ng pagkain, ang ginagawa ko muna, binubuksan ko dapat yan, chinicheck ko yung mga nangingitlog, pinapalabas ko muna. Kasi minsan hindi sila nakakakain. Lahat sila binubuksan ko, yung mga itlogan nila, para makalabas at para makakain lahat. Yan po yung ating ginagawa every morning. Basta't magpakain tayo, dapat i-check para makalabas sila at makakain sabay-sabay lahat. Ganyan po yung ating gawain. At ito naman, ito yung ating ilalagay doon sa ating growing pen. Yung mga sisiw na pabo at manok, yan po yung ating ipapakain para sanayin na kumain sila ng mga organic na pagkain. Para paglaki nila, hindi na sila mahirapan. May mga panahon kasi na pag hindi sila nasanay, masanay sila sa commercial feed, mahihirapan po tayong magpakain ng organic na pagkain. Sa mga nagtatanong naman kung ilang araw natin sinisimulan ang pagpapakain ng ating organic na pagkain, 1 week simula ng kanilang pagkapisa ay sinasanay po natin. Pero nag-aalalay po tayo ng chick booster ng feeds para manatili po malalakas at mataba yung ating mga sisiw. Kailangan maganda yung kanilang paglaki. At maglalagay po tayo ng tubig na mayroong vitamins para maiwasan yung pagkakasakit ng ating mga sisiw. At syempre, kailangan maglalagay po tayo ng heater para sa ating growing pen kasi makakatulong po yan para maging maliksi ang ating mga sisiw at kailangan pa nila ng init. Ayan po yung setup, yung sinasabi ko. Dito sa kabilang side, mayroon tayo nakalagay na commercial feeds. At habang pinapakain natin sila ng mga gulay-gulay para masanay. So habang patagal ng patagal, masasanay silang kumain ng organic feed. Pag inilagay natin sa ibaba, doon sa mga malalaki, sanay na silang kumain ng organic na pagkain na ibinibigay natin para hindi tayo mahirapan magpakain sa kanila.
Meron kasi mga pagkakataon pag hindi natin sinanay ng pagpakain ng organic na pagkain yung ating mga alaga, simula sa pagkasisiw, paglaki nila, bigyan natin ng mga dahon-dahon, hindi po kinakain. Inuukay lang ng kanilang paa at saka iniiwan. Ito yung sinasabi ko ka-farmers, pag tinatamad tayo, yung mga nagpakasupot, pag nakikita ko na malinis naman, diretso ko na binibigay sa ating mga malalaking manok, pabo at gansa. Ayan, tuloy-tuloy po yung kanilang pagtutuka. Walang tigil po yan. Hanggang maghapon, hanggang tangkay na lang yung matira. Hindi nila tatantanan yan. Ganon sila kalakas kumain ng ating mga organic na ibinibigay. Dito sa bakod na ito, naglagay tayo ng itlogan nila. Ayan, mayroon ng isang itlog. Matutukoy po natin sa kulay yung itlog ng pabo at itlog ng manok. Sa kulay at sa hugis, makikita po natin. Ayan, pag naglalambigan yung mga manok, yung gansa, yung goose, ang iingay. Sa mga nag-comment, nakita ko, maraming salamat sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Nakakapanindig balahibo, nakita ko may 25 years, may 20 years, may 16 years na nasa abroad pa rin, nagplaplano para magtayo ng for good business sa farming. So, sa pagsisimula, kailangan po natin ng sipag at tiyaga. Kailangan tuloy-tuloy po tayo. Marami pong pagsubok, pero kailangan natin labanan po yan. Kasi kung bibigay po tayo sa isang pagsubok lang, wala pong mangyayari. Dahil sa pagsisimula ng farming business, napakaraming pagsubok ang kailangan natin pagdaanan. Kung saan po tayo nagkakamali, doon tayo natututo. Wag po tayong sumusuko pag nadadapa po tayo. Tayo ay matutong bumangon paulit-ulit. Ilang ulit pa tayong madapa, ilang ulit din tayong babangon. Sa una mga ka-farmers na nasa abroad pa ako, maganda din yung bigayan, maganda yung sahod. Pero yun nga lang, napakaraming boss. Nakakasawa na. Lahat na lang, mayroon nakatingin sa iyong ginagawa. Noong una mga ka-farmers nang hindi pa ako nakakapag-abroad, gustong gusto ko takasan ang pagiging isang farmers. Kasi para sa akin, wala pong pera at nakakapagod na trabaho. Pero nang dumating ako sa abroad, doon na ako nagkamalay. Doon na nag-sink in lahat sa aking isipan na sa Pilipinas pala, kahit magtanim ka na ng kamote, bilanghoy, mabubuhay ka. Dito sa abroad kasi hindi ka mabubuhay pag hindi ka magsipag. Kung mahina ka sa abroad, hindi ka magiging successful. Kaya ang ginawa ko, nag-ipon ako, nagplano ng maayos, at saka pinanindigan ko. Sabi ko, magsisimula ako sa pagmamanukan at pag-aalaga ng pabo. Kasi kung hindi ko ito gagawin, baka matulad ako sa ibang mga OFW, matanda na mauwi sa Pilipinas. Kasi na nasa abroad pa ako, nasa Middle East ako, marami akong nakikita, matatanda na nasa abroad pa rin at patuloy pa rin ang pagtatrabaho. Sa totoo lang mga ka-farmers, yung mga OFW, yung mga nagtatrabaho na gusto nang mag-for good sa Pilipinas, nakakatakot at nakakaba kasi magbaback to zero ka, magsisimula ka ulit, mawawalan ka ng kita. Pero isipin natin, hindi tayo itlog na pag bumalik sa Pilipinas, mababasag tayo. Meron po tayong lakas, meron po tayong isipan, plano kung paano tayo mabubuhay, paano tayo magsisimula. Kailangan pagplanuhan po natin ng maayos. Ang importante lang, pag umuwi tayo sa Pilipinas, pag mag-resign tayo sa ating trabaho, meron tayong konting ipon na ibibili natin ng bigas habang tayo ay hindi pa kumikita sa ating pag-aalaga ng manok at pag-aalaga ng pabo or kung ano man ang gusto nyong pasukin na farming business or anumang negosyo ang gusto mong pasukin. Ito yung ilan dun sa mga ipinost nating video 4 months ago. Ito yung mga sisiw noon na hindi natin binaksinan, hindi natin binigyan ng vitamins. Ang binibigay lang natin sa kanila o hinahaluan lang natin yung tubig nila ng tao dito, itong oregano. Kaya kami may tanim na oregano. Yun, ginawa namin as part of experiment kung mabisa ba yung oregano, kung sila ba'y magkakasakit o may mamamatay. Sa lahat ng batch nila walang namatay,
wala ring nagkasakit, walang nagkasipon, at saka malalaking bola sila. Ito, 4 months pa lang ito, pero ang lalaki na nila, parang 6 or 7 months na ang laki nila. Payat nga lang sila kasi naisama natin dito, sinama natin kagad dito sa ating sa range area. Maaga natin sila isinama kasi malalaki na eh. Pero dahil medyo bata pa sila, hindi kaya makipagbaliyahan, kaya laging natatalo sa pagkain. Kaya ngayon medyo ibinukod muna natin para makakain sila ng maayos kasi namamayat. Pero yung laki niya malaki. So ibig sabihin, okay yung oregano. Walang walang vaccine, walang vitamins. Payat lang po siya kasi hindi niya kaya makipagsabayan ng kainan doon sa loob eh. Kaya medyo namamayat. Pero kung yung tibay niya at yung laki niya, maayos, malaki. So ayan po, yung naging point ng ating video ngayon, kahit wala po tayong pangbili ng incubator, kaya po nating magparami. Depende po sa ating diskarte. Nakita nyo naman kung ano yung ating ginagawa. Pero mas advisable ko pa rin kung mayroon po tayong incubator, kung magsisimula po tayo, kasi mas mapaparami po natin ng mabilis yung ating mga alaga. Lalo na pag nagbabaksin tayo, pag nagparami tayo ng sisiw, pag nagsalang tayo ng itlog, sabay-sabay sila magiging sisiw, sabay-sabay natin mababaksinan. So yung vaccine na binili natin, hindi po masasayang kasi maramihan yung ating production ng ating sisiw. At kung sa tingin nyo ang video ko ay nakatulong sa inyo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo para sa susunod pang mga videos. Hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.